Sa pagdinig ng Senado sa kaso ni Michael Cataruha kung paano siya nagkasya sa ilalim ng truck ng basura. Pinademo ni Senator Tolentino kung paano siya nakalabas mula sa ilalim ng truck nito. Pero siguro pare-pareho yung truck. Opo. Paano mo napili na yung truck na yun na merong higaan, malalim? Lahat naman po may gano'n eh. Ha? Lahat naman po naka... Lahat. So mamaya, pag lumabas tayo, kaya mong ituro sa committee ito kung ano yung uri ng truck, kung saan ka humiga, ganun katagal ka nakalabas. Opo. Handa mong gawin yan bilang pagsabi ng katotohanan. Opo. Higa ka muna. O ngayon ha, paano ka tatakas ng, paano ka lumabas ha? O sige, ganyan ka. O sige, paano ka lumabas? Lumabas pa. Sabi pa ni Cataruha na bago siya makulong sa kasong paglabag sa anti-fencing law, dati siya nagtrabaho bilang pahinante ng truck kaya't natiyak niya na kasya siya sa ilalim ng truck na umahakot ng basura ng bilibid. Hinubad na niya ang uniforme ng preso bago sa kanyang pagpuslit sa ilalim ng truck kaya't nagawa na niyang kaswal na maglakad sa kalsada. Sa sandaling panayam naman kay Cataruha matapos ang reenactment, sinabi niya na labis na pagkaburyong sa loob ng pambansang piitan ang nagtulak sa kanya para pumuga. Bakit ka ba tumakas, Marlon? Bakit ka tumakas? Opo, wala pong bolyo, wala pong dalaw. Wala kang dalaw kaya nainip ka na. Opo. Dahil po sa sentence sa oil, umakalaya pa o hindi na. Naharap ang 25 anyos na bilanggo ng hanggang 20 taon na pagkakakulong dahil sa kinaharap na kaso. Ngayon, higit pa sa pagkaburyong ang iniintindi ni Cataruha kundi ang kanyang kaligtasan sa loob ng maximum security compound. Huwag na rin kalimutan mag-follow, like and share on this video. Thank you.